Sa impyerno, walang presensya ng Diyos, ibig sabihin ay walang pag-ibig, walang kapatawaran, walang liwanag. Habang tayo ay nabubuhay, tayo ay nagkakasala, ngunit mayroon pa rin tayong pagkakataon na magsisi at tumanggap ng kapatawaran ng Panginoon. Gayunpaman sa impyerno, ang tao ay tuluyang mahihiwalay sa Diyos. Kahit gaano man ang pagsisisi o paghingi ng tawad ng mga tao sa impyerno, hindi na sila muling makakatanggap ng awa ng Diyos. Nangangahulugan ito na ang mga lumayo sa Diyos at namuhay ng isang makasalanang buhay ng walang pagsisisi ay sa huli ay gugugol ng walang hanggan sa pagdurusa. Hindi para sa 1,000 taon, hindi para sa 10,000 taon, ngunit para sa kawalang hanggan. Gaya ng sinasabi sa 1 Thessalonica 1:9, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Naaalala mo ba ang kwento ni Lazaro at ng lalaking mayaman? Ang lalaking mayaman sa impyerno ay nakiusap kay Abraham na isawsaw ni Lazaro ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at palamigin ang kanyang dila. Ngunit ito ay imposible dahil may malaking bangin sa pagitan nila. Ang pag-iisip ng ganitong eksena ay maaari lamang magdulot ng kawalan ng pag-asa. Mga kapatid, hindi ito biro. Sa araw ng paghuhukom, lahat tayo ay tatayo sa harap ng trono ni Jesus at alam mo ba kung ano ang magiging pinakamasakit at nakakakilabot na bagay? Kapag ikaw ay umaasa na makapasok sa langit at matanggap ang korona na ipinangako ni Jesus, sinasabi ni Jesus sa iyo, "Kailan may hindi ko kayo nangakilala, magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan." Dahil namumuhay ka sa kasalanan, kahit na hindi alam ng iyong mga kapatid at pastor ang mga partikular na kasalanang nagawa mo, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Tayo ay nabubuhay sa mga huling araw at ang araw ng paghuhukom ay nalalapit na. Mga kapatid, dapat tayong magsisi at tumalikod sa kasalanan bago pa maging huli ang lahat at lumakad sa kalooban ng Diyos. Saka lamang, pagdating ng araw na iyon, tayo ay makakapasok sa kaharian ng langit. Minsang sinabi ni Jesus, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, "Panginoon, Panginoon," ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Hindi nagkataon lang na nakikita mo ang video na ito. Mahal ka ng Diyos at gusto niyang tumigil ka sa pagkakasala at humingi ng kanyang kapatawaran. Kung handa kang magsisi sa Diyos, mangyaring tumugon ng Amen at ibahagi ang video na ito sa iyong pamilya at mga kaibigan para maramdaman din nila ang pagmamahal ni Jesus.